Welcome back sa ating mga balitang basketball. Opisyal na nga nagretiro itong si Jeremy Lin sa mundo ng basketball. Nagsimula ang kanyang career sa Golden State Warriors bilang naging undrafted siya sa kakatapos lang ng NBA draft noon. Binigyan kaagad siya ng secured spot ng Golden State Warriors. Ibig sabihin nun ay mayroon siyang solidong papel na ginagampanan sa kanilang rotation. Ngunit hindi naman siya nagtagal doon at kalaunan ay napunta naman siya sa Knicks sa 2011-2012 NBA season at tunay na kilala ang Linsanity na tinatawag sa kanya. Sa mga sumunod na mga buwan ay palipat-lipat na po itong si Jeremy Lin sa loob ng 9 na season. Siya ay nakapaglaro sa Rockets, Los Angeles Lakers, Charlotte Hornets, Brooklyn Nets, Atlanta Hawks at Toronto Raptors kung saan siya nagkampiyon noong 2019. Yes mga idol, parte nga po ng Toronto Raptors 2019 championship team itong si Jeremy Lin. Pagkatapos na lumabnaw ang kanyang career sa NBA ay lumipat naman siya sa overseas. Siya ay naglaro sa China at Taiwan. Ang kanyang huling team na pinaglaruan ay ang New Taipei Kings sa Taiwan Professional League. At nanalo pa nga siya, nakatanggap siya ng award bilang MVP player and finals MVP sa taong ito. Sa to say mga idol ay kinailangan rin pong magretiro nitong si Jeremy Lin at sa puntong ito ay gusto niya nang magpahinga at mag-focus na lang sa kanyang pamilya. Inilabas niya ang anunsyo sa kanyang Instagram patungkol sa kanyang pamamaalam sa mundo ng basketball sa paglalaro. Pero syempre inaasahan pa rin na kahit na siya nagretiro na ipatuloy pa rin siyang magme-mentor, magko-coach sa mga batang aspiring basketball player sa mundo. Samantala itong si Kyrie Irving na siguro ang pinakamabait na aktibong player sa ngayon na naglalaro. Ayon sa pinaka-latest na datos mga idol, itong si Kyrie Irving ay nasa pang-4 na posisyon bilang isang player na mayroong maraming labang nilaro na walang fouled out na nangyari sa isang laban. Sinamahan pa ni Kyrie Irving sa listahan sina Will Chamberlain, Steve Kerr, Antonio Daniels at siya si Kyrie Irving mga idol bilang mga natatanging player na maraming games na ang nilaro pero wala man lang silang na fouled out. Minsan kasi ay kinakailangan nating kontrolin ng ating emosyon. Yun mismo ang nagpapabiktima sa atin minsan, especially sa mga laban. Nagrereklamo sa mga referee although na hindi naman talaga nagbibigay kaagad ng technical foul o kung anumang mga foul penalty. Yung emosyon kasi natin sa kabilang banda ay ang nagpapabiktima sa atin. Hindi natin makokontrol. Pero itong si Kyrie Irving, napakagaling niya dyan. Mabait siya, hindi siya nagrereklamo. Kung nagrereklamo man ay syempre kakausapin niya pero hindi talaga siya yung tipong magsasalita pa at hahabulin pa yung referee. Napaka-importante minsan na tanggapin natin kung ano yung ating kamalian. Kung magpapadala ka sa emosyon mo, especially kung malaki pa ang iyong papel na ginagampanan sa iyong kupunan, kung ma-foul out ka, malaking dagok yan sa sarili mo. Sa puntong yan ay makasarili ka dahil iniisip mo lang yung sarili mo, hindi yung kapakanan ng buong team mo na siyang nakadepende rin sa iyo.